Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaaling lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nakagagalak isipin mga kapatid at mga kaibigan na tayo binigyan ng pagkaunawa ng ating Panginoon sapagkat atin siyang nakilala na iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa nakasulat mga kapatid sa aklat po ng mga awit, sa unang kabanata po at sa unang talata, sinasabi po rito mga kapatid at mga kaibigan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, mapalad tayo sapagkat ang nagbibigay sa atin ng napakadakilang payo, wala pong matuwid mga kapatid at mga kaibigan, walang ibang mabuti na binabanggit po sa aklat ng buhay, kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang payo ng ating Diyos ang mabuti. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, Amen. mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, mapalad tayo sapagkat tayo'y lumalakad sa payo ng ating Panginoon. Hindi tayo lumalakad mga kapatid sa payo ng mga tao o ng kung sino-sino lang. Bagkus may iisa tayong tagapayo mga kapatid at mga kaibigan, ang iisang Diyos na tunay na mabuti na nakahayag sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, nasa ng Panginoon? Saan tumatahan ng Panginoon upang tanggapin natin ang kanyang payo? Mga kapatid at mga kaibigan, ito ang panahon at pagkakataon na saliksikin nating mainam sa aklat ng buhay. Saan tumatahan ng Panginoon? Saan naghahari ang Panginoon? Napakadakilang bagay na ating maunawaan at masumpungan mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang payo ng Panginoon ay suma sa kanyang bayan sa makatwid bagay sa sinumang tao na makakasumpong ng kanyang dakila at banal na kaharian, ang kanyang banal na templo, ang kanyang banal na tahanan, ang isang bayan na kanyang paghaharian, magpasawalang hanggan. Ano po ang sinasabi ng kasulatan? Ang Panginoon ay tumataan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa makatwid, ang payo ng Diyos na mabuti ay nasa kanyang banal na bundok ng Sayon. Saan ka pupunta, kapatid at kaibigan, upang tanggapin mo ang payo ng mabuti? Mga kapatid, ito ang panahon. Ipaalala natin sa buong sanlibutan ang bayang pinag-aarian ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, ipaalala natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Kaya nga tunay mga kapatid na ating marapat pakahanapin ang isang Diyos na tunay na nagpakita ng halimbawa ng isang bagay na mabuti, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan
patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin ipaghiyawan ang pangalan ng hari na tumataan sa banal na bundok ng Zion. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagala kami Panginoon na patuloy na ipagpasalamat sa iyong pangalan ang mga bagay na itinawag mo sa amin, ang karunungan, kaalaman, pagkaunawa upang aming matanggap ang iyong takila, ang iyong mabuti at tunay na payong maghahatid sa amin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Nakagagalak Panginoon sapagkat nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang ang iyong payo ay sumabuong sa libutan, upang badinignan ng aming mga kapatid na nangalit dito. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay patuloy na mailathala. Nagagalak kami Panginoon sapagkat tatanggapin na ng bawat isang nasasampalataya ang banal na kapayapaan, ang kapayapaang buwat sa iyo na aming tinanggap sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay na aming iniisip, sa lahat ng mga bagay na aming kinikilos, sasalitain, sa lahat ng laman ng aming mga kalooban. Patuloy kami Panginoon na nagtataas ng aming pagtitiwala sapagkat ikaw ang namamagitan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng iyong mga lingkod at gayon din sa lahat ng mga taong makakarinig ng iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Purihin ka Panginoon sa iyong dakong ugruan sa sangkalimitan. Magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsikod sa atin. Amen. Amen. Amen.
Isang napakadakilang panahon po ang itinangin ng ating Panginoong Jesucristo upang magtanyag tayo ng nakalulugod na paghahain ng pagpupuri at pagpapasalamat bilang hari ng mga hari na ating tagapagligtas, na binigyan tayo ng alaala at iginawa tayo ng panukala at alituntuning espiritual na paniniwalaan upang ihanda na tayo sa muli niyang pagparito at pagkalooban ng kagalakan at pag-asa, katalinuhan at kaalaman at pagkaunawa sa paniniwala. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po ba natin? Amen. Ipangaral ang mabuting balita o katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas upang makatyak tayo sa kaligtasan nating lahat. Naunawaan po ba natin yung pinapahayag to? Yung pagtatanyag ko ng nakalulugod na kaarawan ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na may tanda ng patotoo na ginawang panukala na paniniwalaan nating lahat. Amen. Yun hong tanda ng patotoo ang iniuukit sa puso't isip natin na inaalala natin at ginuguli tayo yung ginawang panukala ng tagapagligtas natin na iniwanan sa atin yung panukala na paniniwalaan natin. Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay. Amen. Nananatili tayong tapat sa tanda ng patotoo na ginawa niyang alituntunin at paniniwalaan natin. Dilinisin niya yung maraming lakad ng paniniwala natin lahat. At mananahan na siya sa puso't isip natin. Patatawarin na tayo sa lahat ng kasamaan at kasalanang nagawa natin at pagkukulang natin lahat. Amen po ba? Amen. Nakapaloob po ba sa layunin ng ating tagapagligtas yung paniniwalaan natin? Meron po ba tayong mababasa na nangyayari na hula sa buong mundo? May mababasa po ba tayo na ang bundok ng Sayon ay pinaghandaan ng tahanan sa langit? Na hindi literal na building ito, kundi mga tao ng Diyos ito. Lahat ng mananalig at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ang sambahayan ng Panginoon Diyos na sinabi kay Propeta Isaias na ipaghahanda tayo ng tahanan sa langit. At kaya umalis ang Panginoong Jesucristo at umakyat sa langit upang ipaghanda yung bawat individual na iglesia na gaganap ng tanda ng patotoo. At muli siyang paparito at kukunin niya yung sariling pag-aari niya. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Maliwanag po ba sa atin yung Isaiah 4, chapter 4, verse 5? Sino ang nagsasalita kay Propeta Isaiah? Ang Panginoon Diyos. Nag-gets po ba natin? Amen. Sabi doon sa Joel chapter 3, verse 16 and 17 sa bundok siya ng Sayon aangal Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain upang walang maging dahilan yung may mga pandinig na hindi natin nadinig ito. Mapanganib po itong last days, mapanganib itong huling panahon. Ito yung itinangin doon sa mga iglesia na buhat pa lang nung unay, kasama na ng tagapagligtas. Gusto niyo ba marinig yung sinabi ng tagapagligtas doon sa mga iniimbitahan na magpapatotoo, nasasaksihan yung ating tagapagligtas doon sa ginawa niya? Na nagdusa sa krus na hanggang kamatayan para tayo tubusin sa lakad ng masamang aral. Isa lang po yung namatay para tubusin tayong lahat sa masamang aral na paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. At sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli.
Pwede may bagong diwa na tayo ng kaalaman at paniniwala ngayon sa pagkabuhay na maguli. So, nung namatay siya sa krus, lahat ng tatalima sa pagkabuhay na mabuti, patay ang kasalanan natin lahat. At bagong nilalang tayong lahat. Henerasyon tayo sa pagbabagong lahi ng ating tagapagligtas ngayon. Patay yung kasalanan natin, yung pagiging alipin natin sa kasamaan, buhat sa pasimula. At nung buhayin siya maguli, na-restore tayo ngayon, na-transform tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Sabi ng tagapagligtas natin doon sa John chapter 12, verse 27, una pa lang nakasama na tayong lahat na iniimbitahan magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo, sasaksi sa pagkabuhay na maguli. Bali doon na tayo, buhat pa lang sa pasimula. Dati hindi kilala ang bundok ng Zion Sino ang magpapakilala? Ang tagapagligtas ang magpapakilala sa ating lahat Amen. Dahil kasama niya tayo nung una na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Nadinig niyo po ba? Yung sinasalita ko at pinapahayag ko ang pagtatanyag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo ngayon. Siya nagsasalita nung pinapahayag kong naririnig niyo Amen po ba? Humihiyaw ang tagapagligtas doon sa mga iglesia para marinig yung tinig niya. Upang ang sino mang nakakarinig na may pandinig ay walang maging dahilan na hindi natin nadinig ito. Wala sa huli ang pagsisisi, kaya kung marinig natin ito, huwag natin pagmatigasin ang kalooban natin. Balikan natin yung kasaysayan nung inalis sa Ehipto yung kanyang bayan. Lahat ng nagmatigas ang kalooban nalipol Wala nang papayag sa atin na malilipol tayo. Kung tignan niyo yung katusuhan ng tao. Gusto natin maligtas lahat Nadidinig natin itong katotohanan. Alam niyo, hinahanap ng Panginoon Jesucristo, yung maninindigan Hindi duwag ang hinahanap sa kaligtasan. Hindi yung mapagkailangan. Lilikha ng kumpleto buong mundo Pag naghanap buhay tayo, nakikita natin yung ikabubuhay natin Ito yung katotohanan. Ang offer niya, ang giver niya, ang ibinibigay niya kaligtasan ng kaluluwa nating lahat. Tila baga masakit pakinggan, ano po? Masakit dahil marami tayong pagkukulang Amen po ba? Amen. Huwag tayong mapagkailangan. Lumilipas yung kailangan natin Ang salita po, mananatili magpakailan-kailan pa man ito. Kaya wala sa huli pagsisisi. Nadidinig na natin itong katotohanan. Naunawaan po ba natin kung bakit humihiyaw ang tagapagligtas natin? Naunawaan po natin kung bakit humihiyaw ang tagapagligtas natin? Basahin po natin sa Aklat ng Juan, chapter 12, verse 44 up to 45. Ano po nakalagay dyan? At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Naunawaan po ba natin yung paghiyaw ng tagapagligtas natin? Amen. Naunawaan po ba natin yung paghiyaw ng tagapagligtas natin sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig? Hindi ako nagagalit, kailangan ko lang ilakas ito nang madinig natin lahat ito upang wala tayong maging dahilan na tao dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Biruin nyo, sa loob na isang linggo, kumpleto yung hinahanap natin Wala tayong kasiyahan. Eto, hinahantay na tayo ng tagapagligtas natin Iniimbitahan tayong lahat ngayon. Pag may nangyayaring kalamidad, apura tawag natin sa pangalan ng tagapagligtas natin Di ba totoo? Hinahanap natin, puro pansarili natin, puro kasayahan natin, puro pangangailangan natin. Naisip na ba natin yung kaluluwa natin?
Iginawa na tayo ng panukala eh. Nililimot pa natin. Ito, hindi nyo na makakalimutan ito. Through social media to, breakthrough to. 7 continent all over the nation. Ito, katulad yung tao, isang mahina, isang mangmang, isang dukha. Salat sa pinag-aralan. Naunawaan po ba natin? Kaya maraming masasaktan eh. Hindi na bago. Bakit po? Matagal na natin ipinagmumungkahi sa puotang Panginoong Jesucristo eh. Iginawa na tayo ng panukala. Iginawa na tayo ng tagawiling. Kung saan-saan ba tayo nagpupunta para maglingkod sa ibang Diyos. Amen po ba? Amen. Isa lang ang Diyos ha. Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Nahayag ang tunay ng Diyos natin na Espiritu. God is one. So, tingnan niyo yung mga nangangaral na Antikristo na ginamit sa pangangalakal ng Word of God. Para makinamang lang eh. Dinagdagan ng iisang Diyos na tunay. E sino ho ang tatanggap ng consequence ng pagdurusa? Hindi mga naparito mga sinungaling na nangangaral eh. Di ko ba nakakahiya sa Panginoon Diyos? Pinatunayan ng Panginoon Diyos yung kanyang pagiging Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu. Sa pasimula pa lang, likhay ng langit at lupa, ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Wala tayong makikitang lupa dito, puro tubig lahat ito. Ibig sabihin, nasa kalangitan siya. Puro tubig ito. Di ba, sa salita rin tayo marirestore at mariligtas lahat. Nasaan yung konsensya natin ngayon? Panandalian lang yung mga bagay na hinahanap natin sa sanlibutan na hindi naman natin mababaon to sa langit. Alin ba kaya ba nang mababaon natin? Itong naririnig nyo na pinapahayag ko sa social media sa isang mahina at mangmang na taong katulad nyo. Amen po ba? Amen. Dami na nangangaral, vlogger ngayon, pinapangaral, natutupad na yung mga hula. Kailangan matupad ang hula na sinabi sa mga banal na propeta. Dahil ang bundok ng Sayon, may hula po ito. May hulang nagaganap sa bundok ng Sayon. Dahil ang bundok ng Sayon, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen. Kaya ang sabi ng tagapagligtas na humihiyaw siya, pakinggan natin siya. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Nadinig po ba natin? Naunawaan po ba natin? May tao pa po bang nakakarinig sa akin? Naunawaan niyo po ba yung totoong nangangaral na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta? Walang pangamba. Walang takot kung maghayag ng katotohanan dahil ito ang pagtatanyag ng kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan po ako, nananatili po ako sa patotoo na ibinigay na 2 o 3 nagkatipon, nasa atin siyang kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Hindi naman sinabi sa building doon siya pupunta. Doon sa mga gumaganap ng hula. O, di naunawaan natin, ang bundok ng Sayon eh, may hulang natutupad. Na tuwing nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat na itinaangin niyang araw eh, nangingingin at namamahingat, nagsisisi tayong lahat. Tinatakasan natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, kundi nananatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin ngayon yung paghiyaw ng tagapagligtas. Kaya siya umihiyaw para marinig ng mga may pandinig sa sanlibutan dahil ang buong iglesia nangalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa na manggagaling ang mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Sino ang nagsesenyo? Ang tagapagligtas. Kaya ang bundok ng Sayon, silyato. Itinalaga na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan.
Gusto niyo mabasa yung itinalaga. Nauna pa lang itinalaga na tayo na maging kalarawan ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Pakibasa po natin. At unawain natin, gulay-gulayin natin. Una pa lang itinalaga na tayong mga nakakarinig na humihiyaw ang tagapagligtas. Na ang sumampalataya sa tagapagligtas ay sumasampalataya dun sa nagsuko sa kanya. Ang hindi sumasampalataya sa tagapagligtas ay hindi sumasampalataya sa nagsuko sa kanya. O ano, kabuluhan ngayon ng pangangaral nung hindi sumasampalataya sa tagapagligtas? Eh di walang iniintay. Ang iniintay ay kahihiyan. Bakit ho darat na ng kahihiyan? Ikinailan nila at ininihim yung patotoo eh. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi paramihan ng kongregasyon, hindi paramihan ng building na itinatayo sa maraming bansa. Ang lalakas na loob. Binabaligtad pa yung pangyayari. Amen po ba? Amen. Lahat daw no, sumasampalataya sa Panginoon Kristo sa demonyo na. Ngayon, sino maliwanag na sa demonyo? Kayo na rin na magsalita. Yung hindi nangangaral na hindi pinapangaral na naparito ang tagapagligtas na hayagang espiritu sa laman. Sila ang Antikristo. Amen po ba? Amen. Amen. Maliwanag po doon sa mga iniimbitahan. Ang tagapagligtas ang humihiyaw eh. Kaya humihiyaw doon sa mga iglesyang nakalat eh. Kaya ngayon pa lang, magkaroon na tayo ng takot at panginginig sa salita na narinig natin, pasakop tayo ng may biyaya ng pananampalataya sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, narinig natin sa social media? Amen. Sundan nyo kami. Basahin natin sa banal na kasulatan. Maging smart tayo ngayon, maging balwi tayo ngayon. Napakaraming lumitaw ng mga mandarayang mangangaral ngayon. Dumating ang kapigatian ng mundo eh. Ipinakakalakal yung pangangaral ng katotohanan. Meron ba tayo mababasa ipangangalakal natin doon sa mga makakarinig na dadayain natin para gumanda buhay natin? Ito yung katotohanan na pinapangaral ko, yung itinanging panahon ng tagapagligtas na rin. Itinanging ng araw sa atin itong huling panahon na mangingili na tayo, magsisisi na tayo. Mabubuhay na tayo sa hula ng mga banal na propeta na may tanda ng patotoo yung paniniwala natin lahat pag nagdiriwang tayo ng nalalabing panahon itinangin. Kaya tayo ipinagtangi ng nalalabing panahon, kawakasan na po. Naunawaan po ba natin ang Panginoon Diyos matapos niyang likhan ng langit at lupa sa loob ng 6 na araw na mahinga siya sa ikapitong araw eh. Ito, last days, yung pinagayan tayo ng natatanging araw. At ang katangi-tangi rito, pinaghihiyawan ko sa social media, yung narinig nyo na pagtatanyag ng natatanging araw na itinangin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito ang nakalulugod na hain ngayon. Yung sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na makasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin na yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang nagaganap sa pagdiriwang ng bundok ng Sayon na may hula na nagaganap sa atin bawat isa? Sino ho ba ang nagpapasakdal o nagpapaperfect at nagpapapurify ng lakad natin? Pinagiging ganap na tayo sa buhay natin bilang tunay na Kristiyano na may tanda ng patotoo ang paniniwala natin na nagaganap sa atin lahat. Naunawaan po ba natin yung pagdiriwang ng bundok ng Sayon? Meron pong nagaganap na hula. Ang daming vlogger ngayon eh. Hula na ang pinagbabatayan sa social media. Amen po ba? Amen. Etong bundok ng Sayon, lilitaw sa silangan sa sikatan ng araw. Sinabi kay Propeta Isaias na magbibigay ng tanda ang Panginoon Diyos. Na sa pagdiriwang natin gugunitain at aanalahanin natin yung pagdurusa sa krus, yung pamatayan sa ikatlong araw, binuhay na maguli. Di ba ito yung pinakatanda ng pagdiriwang ng bundok ng Sayon, ng bunga sa pagkapanganay, maraming magkakapatid.
Naunawaan po ba natin yung may nangyayaring hula sa bundok ng Sayon? Nakatala na sa langit. Official sa langit. Recorded sa langit eh. Kaya lahat ng may pandinig eh, pakinggan natin yung imbitasyon ng tagapagligtas natin. Umihiyaw siya eh. Ano po sinasabi sa paghiyaw? At si Jesus ay sumigaw. At nagsabi, ang sumampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsuko sa akin. Yung nagsuko sa kanya, ang sinasampalataya na natin. Amen po ba? Ang Panginoon Diyos, ang kinikilala natin tunay na Diyos na Espiritu. Nakilala natin, ang tagapagligtas natin na Espiritu. Buwan sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Sabi sa verse 45 eh, at ang nakakita sa akin, nakakita doon sa nagsuko sa akin eh. Nakita nyo kung ano larawan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Tingnan natin langit o. Nagsalita. Di ba? Ang nakakita sa Panginoon Kristo, nakakita sa Panginoon Diyos, buhat sa pasimula na Espiritu eh. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguni eh. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ito, naganap sa atin yung hula, oh. Alin mang nangangaral na relihiyon, kapag walang kautusan at patotoong ipinapangaral, walang liwanag na magaganap sa kanila. Amen. Kaya pagpunta natin doon sa Roma chapter 8, verse 29, una pa lang, itinalaga na tayo eh. Na maging kawangis ng tagapagligtas natin. Kaya nga inihayag ng Panginoon Diyos yung pagiging Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo para tayong nagbabantay at nag-iintay at nabubuhay ng may paniniwala na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Saksi sa pagkabuhay na mag-uli eh. Maging kawangis niya tayo sa muli niyang pagparito eh. Meron tayong pinaniniwalaan at kinabubuhay na panukala at alituntunin. Ginawa niya na ikinabubuhay natin, na inaalala natin at nagbabalik tayo ng maraming katuwiran at papurit, pasasalamat at kalawalatian at kadakilaan, pagtatanyag ng kanyang kaarawan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na yung bawat magiging participants ng Panginoong Kristo nakatala na sa langit? Kaya sabi ko sa mababasa natin sa Ebanghelyo eh, huwag tayong matuwa kung tinatapakan natin ng diablo dito sa mundo eh. Bakit po? Dahil ang pangalan natin nakatala na sa langit eh. Talagang dito sa mundo, may anak ng kapahamakan talaga. Amen po ba? Amen. At talagang mayroong itinangin dito na mga itinalaga na magbabalik na ng maraming katwiran. Amen. Una pa lang eh, nakasama na ng tagapagligtas, nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Naunawaan po natin na galing sa labi ng Panginoong Kristo yung salita na inihahayag ko sa social media. Kaya manatili tayong tapat sa tanda ng patotoo upang sa pagparito niya, huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagtatapat sa paniniwala? Huwag natin pinagpapalit sa mga bagay na temporary na sanlibutan. Huwag natin pinagmumungkahi ang Panginoong Kristo sa puot at galit. Kalamitan pa lang yung dumarating, tawag na tayo ng tawag. Ito, naririnig natin yung tinig niya. Sino sumigaw? Ang tagapagligtas. Ano sigaw niya sinasabi? Ang naniniwala sa akin ay hindi sa akin naniniwala, kundi doon sa nagsuko sa akin. Kung tayong lahat ay mananalig sa tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, nakita natin ang larawan ng tunay na Diyos buhat sa pasimula na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ngayon, dami nangangaral, pilit na inililihin yung patotoo. O hindi nila nakita, hindi nila nakikilala ang Diyos ngayon. Sinasalangsang nila yung patotoo. Ano ba nangyayari doon sa mga laking relihiyon ngayon? Umano rin sila ng karangalan, pero ano kahalili nung kasunod? Matinding kahihiyan. Bakit po? Pinusong nila yung ginawa ng Panginoon Diyos na
ipinakilala niya yung larawan niya doon sa buktong na anak na Espiritu, ang tunay niya Diyos, ang tunay na Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya lahat nasasampalataya sa tagapagligtas ang sinasampalatayanan natin yung nagsugo sa tagapagligtas ang Panginoon Diyos. Buhat siya pasimula. Nakakapi po natin. Amen. Itinalaga na tayo nung una pa man. Nabasa niyo po yung Roma chapter 8 verse 29 up to 30 to 31. Ipinapangaral po ito upang magtanyag ng kaligtasan at magtanyag ng pagsisisi nating lahat na alipin tayo na walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Sumagana pa at lumitaw pa ang mga antikristo sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Ipinangala ka ng banal na kasulatan. Puro gaganda buhay, gaganda buhay. Paano yung kaluluwa natin kung puro gaganda buhay na lang ang gusto natin? Huwag tayo maging tuso. Amen po ba? Amen. Isa lang ang tuso, isa lang ang liar, si Satanas. Ang prinsipe ng kasamaan. Napagtagumpayan ng Panginoong Kristo yung gawain siya ni Satan sa mundo Kaya ito yung katarungang ginagamit ng bundok ng Zion upang itanyag ang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo. Biruin nyo, isipin natin mabuti. Nasaan yung konsensya natin? Nilalang ng Panginoon na kumpleto lahat ng bagay para mabuhay ang tao. Nung nabubuhay tayo ngayon bilang tao, pinagmamalakihan pa natin ang Panginoong Kristo ngayon. Amen. Nagkaroon lang ng konting karamdaman, balisang-balisa na tayo. Yeah. Maging totoo tayo, maging tapat tayo sa pakikipagtipan ng Panginoon Diyos ngayon. May tagapamagitan naman sa ating lahat ang taong si Kristo. Nahayagang larawan ng tunay na Diyos natin na Espiritu. Totoo namang nakasulat na taong si Kristo, pero nahayag ang larawan ng Diyos na Espiritu. Amen po ba? Ikinailan ng mga nangangaral. Binaligtad pa katotohanan. Ano po? Maghintay tayo. Ako'y naghihintay nagmamasid ako. At hinihintay ko yung sinabi sa mga banal na propeta na pararatingan ng sumpa itong mga lumitaw na mga sinungaling na sinira ang banal na kasulatan. Naghihintay ako dito sa mga nagniningningang ginamit sa kalakal at magaganda posisyon at magaganda buhay ng mga nag-anggap na sa Diyos hindi pala sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Eto, wala akong tinatatakot sa pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Kristo. Dahil matagal na akong patay sa paniniwala, binuhay na lang ako ngayon sa paniniwala. Ito na yung habag at awa sa akin din. Amen. Kaya buong tapang pinaghihiyawan sa social media yung tanda ng patotoo doon sa mga iglesia upang tayo'y makatiyak sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Walang takot na nararamdaman. Nagagalak sa paghahayag ng katotohanan, sa pagtatapat na nagsasalita ng salita ng katotohanan. Mahabang panahon na natin ipinagmungkahi ang Panginoon Diyos Matataas pa posisyon ng mga nangangaral ngayon sa tagapagligtas natin, no? Ano pangalan? Reverend! Wow! Isa lang ang may pangalan ng Reverend. At tagapagligtas lang yan. Master of Doctorate. Who is the Master of Doctorate? Jesus Christ is the greatest Master of Doctorate. Do you believe that? The Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Sa lahat ng may pandinig, sa lahat ng nangangaral. Narinig niyo ba? Sa John chapter 12 na sumisigaw ang tagapagligtas para doon sa mga makakarinig na mga churches na nangalat sa 7 kontinente, sa buong sanlibutan, sa maraming mga bansa. Narinig ko ba ng mga preacher? Eto, sumisigaw ang tagapagligtas. Pinaghihiyaw ko nga sa YouTube ito ngayon. Ang naniniwala sa tagapagligtas ay naniniwala doon sa nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang hindi naniniwala sa tagapagligtas, hindi naniniwala sa nagsugo sa kanya. Daming nangangaral ngayon, ikinaila pa yung nagsugo
Kasi nanagana sa kalakal. Hintayin natin. Sinabi na nga ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias, magpaparating siya ng sumpa hanggang doon sa magiging angkan at lahi ng mga sumalangsang sa katotohanan Hintayin po natin. Mababagbak ang mga puso natin lahat ngayon. Ngunit doon sa dirinig ng kanyang tinig upang parangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, ano sinabi? Akayin mo ang maraming may pandinig sa kapayapaan at sa katwiran upang makatyak sa kaligtasan at pagtagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakasulat sa Malakias yan Basahin po natin. Huwag natin tularan si Judas. Ibinenta ng 30 pilak yung kasaysayan ng tagapagligtas. Nagbinti si Judas, Sumamog ang bitukan ni Judas Hindi napakinabangan yung pilak. Pinambili yung pilak ng lupa para paglibigyan ng mga taong namamatay Nakita niyo kung saan direksyon yung kayamanan o yung pilak. Isa lang ang pinagagawa sa atin kung diringgin natin yung tinig ng Panginoon Diyos. Parangalan natin yung kanyang pangalan. Di ba may tagapamagitan? Jesucristo, ang pangalan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula. Nahayag din larawan niya, nahayag din yung pagiging Diyos niya na Espiritu. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung larawan ng kanyang pagiging Diyos sa kanyang buktong na anak. Ipinakilala rin siya ng buktong na anak. O ngayon, dahil magiging dahilan po tayo. Talagang yung kampo ng kadiliman pinipilit sila yung banal na kasulatan Hindi na bago. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung mga itinalaga, yung mga churches. Naririnig po ba natin yung sigaw ng tagapagligtas para sa mga iglesia ngayon ito Kahit saan man naroon yung iglesia, kahit saan man naroon yung iglesia, ano man ang wika niya, ano man ang lengguwahe niya, sumasampalataya ako sa silong ng mga langit. Walang imposible. Dahil dadali ng hangin ng tinig niya. Dadali ng hangin ng tinig. Doon siya may mga pandinig na iglesia. Darating ang Espiritu na nagbibigay buhay at unawa doon sa mga iglesia na naligaw din katulad nating lahat. Amen. Amen po ba? Amen. Aminin natin naligaw tayo. Kaya nga pinagsisisi na tayo Panahon na para magpakababa at magpasakop tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Bagamat siya Diyos, hindi niya inaring maging kapantayan Diyos, pinaglingkuran niya yung mga tao lahat. Amen po ba? Amen. O, nakilala niyo yung mga mandarayang makangaral ngayon. Mas matataas pa posisyon sa tagapagligtas Isa lang ang nagpasa ng krus Isa lang ang tumanggap ng lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap. Nilait, hinamak, ininsulto, pinagsalitaan ng masasamang salita. Nilibak, pinagtawanan. Eto po ngayon. Nagagalak ako pag pinagtatawanan ako. Sumasa akin ang Espiritong nagbibigay buhay. Nagagalak ako pag nilalait ako. Nagagalak ako pagka minamaliit ako. Nagaganap sa akin yung katotohanan. Nagagalak ako pag hindi ako inirespeto at iginagalang. Pass by lang sa akin yan. Nagagalak ako dahil nagaganap sa labi ko ngayon yung pagtatanyag ng nalalabing araw na itinangin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na sumisigaw ang tagapagligtas sa mga iglesia sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Naririnig niyo po ba ako? Amen. Huwag niyo sabihin, hindi ba makakarating ito doon sa mga may pandinig? Nilalang ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Saan galing yung buhay natin? Isa lang ang pinanggalingan ng buhay natin, bawat isa. Ang Panginoon Diyos. Ang kaligtasan naman natin sa pamamagitan ng Jesucristo inilagay. Isa lang ang gumawa ng tagubilin, ng panukala. Nanawaan po ba natin?
Bigyan na natin ng kahihiyan si Satanas ngayon. Gusto niyo po bang makasama sa pagbabantay sa muling pagparito ng tagapagligtas na binibigyan natin ng kahihiyan si Satanas? Lumapit na tayo sa ilaw, lumapit na tayo sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo, ang liwanag ng pamumuhay ng ating gagawin dito sa mundo eh. Amen. Makiisa na tayo sa, maging ambag na tayo sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na itanyag na natin yung walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob niya. Huwag na tayo maging duwag pa ngayon. Hello, people of churches! Naunawaan niyo po ba yung tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan? Huwag tayo mapagdaing, huwag tayo mapagkailangan. Pagka ganyan na magiging espiritu natin, alamin natin kung mananahang ba ang Panginoong Jesucristo sa atin. Kagalit niya yung mga bagay na nakikita na gusto nating hanapin dito sa mundo. Kaalit ng espiritu yan. Nangawaan po ba natin? Yun yung nakakarinig ng pagsigaw ng paghahayag ng katotohanan ng Panginoong Jesucristo ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. Eh ngayon, maraming naglihim eh. Nangaral, sumagana, gumanda, nagpatayo ng mga building na magaganda. Eh ano kabuluhan ng magagandang building? Kung yung kaluluwa naman natin hindi balido sa kaligtasan. Nakikita niyo ba pag may dumadating na kalamidad, nawawala yung mga building. Yung mga sasakyan, magagandang sasakyan, nagiging toy, sinaanod ng tubig. Pag lumilindol ng malakas, naghihiyawan ng mga tao sa matinding takot. Kaya kung Pilipino tayo, dito matutupad sa sariling bansa natin ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Maraming Pilipino nagkaila sa sarili nilang bansa Pagka gumanda, pag natanyag itong Pilipinas sa hula ng mga banal na propeta, kumutuso-puso ng tao, yung magsisibalikan sa Pilipinas Amen po ba? Amen. Ngayon, natatanyag na itong hula sa bansa ng Pilipinas na mayroong nagaganap dito sa ating minamahal na bansa. Kaya ang history ng Amerika ang ating minamahal na bansa nag-invest na ng $1 billion ang Amerika ngayon dito sa ating minamahal na bansa. Nag-guess po ba natin? Amen. In the history ng United States at ng American slave, ng Pilipinas na slave, mukhang nakamamangha, nangyayari hula, ito lang namang bansa ng Pilipinas na matagal na alipin na magiging tanyag na bansa sa buong mundo. Dahil dito magaganap ang katuparan ng hula na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, ng ating mga ninuno. Ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Amen po ba? Kaya napakaraming reliyon na lumitaw dito sa ating minamahal na bansa. Who is the greatest conceptualizer of our faith? Who is the greatest foundation of our faith? Non-profit organization ang selebrasyon ng Iglesia ng Bundok ng Zion na ang author ng Bundok ng Zion yung gumawa ng conceptualize ng paniniwala nating lahat ngayon na nag-iintay tayo sa mga bagay na sinabi sa atin na kinabubuhay natin na magaganap at darating sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Sino ang gumawa ng konsepto? Nakikilala niyo yung mga ministro ni Satan Inagaw yung konsepto. Nagpanggap sila mga lingkod ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung totoong hinirang ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoon ng mga hukbo, na hinahanap yung
katwiran, hinahanap yung hula. Ipinapahayag ko yung katuparan ng hula sa labi ko. Nagpapatotoo ko, isinubo ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasamahan sa katwiran at kapayapaan at kapanatagan. Inaakay ang maraming may pandinig sa kaligtasan at katiyakan at kapayapaan at kapanatagan ng pamumuhay natin ngayon. Hindi ako nagtuturo para sumagana sa material na bagay. Nagtuturo po ako sa kaligtasan at pagtatanyag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta. Buong tapat po itong pinaghihiyawan sa YouTube, sa social media. May tao pa po ba? May nakikinig pa po ba? Madalangin tayo na huwag mahuli ang lahat sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Isang mahinang tao lang nakikita nyo sa social media. Di po ba, Panginoong Jesucristo, hindi niya inaling kapantayan, Panginoon Diyos, pinaglingkuran niya lahat ng tao. Hindi niya naaalala yung pag-ibig sa atin ng Panginoon Diyos. Gugunitain natin yung pag-ibig na yan. Gugunitain natin yung pakunang utos. Na ang pakunang utos ay paniniwalaan at kikilalanin natin ng panukala na sa pangalan ni Jesucristo, ikabubuhay natin yung tanda ng patotoo. Naalala natin yung walang hanggang pag-ibig na inalay sa atin upang huwag tayo mapahamak sa mundong ito, sa muli niyang pagparito. Na kung paano pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan, may pagdurusa rin na walang hanggan sa impyerno. Maliwanag po ba sa atin? Kaya ngayon, yung mga preacher na magagaling, magaganda posisyon, matataas ang posisyon dahil nakinabang na sa pandaraya, magsisipagsakan na ngayon yan. Bakit po? Nahayag na yung katarungan ng hari ng mga hari sa bundok ng Zion na kanyang banal na templo. In the third day, I will build my temple. Naunawaan po natin kung paano ititayo ang templo ng Panginoong Jesucristo. Sa ikatlong araw, itatayo ko ang aking templo. Makasaksi sa pagkabuhay na maguli yung templo niya. Hindi building, yung templo niya. Mga tao, mga lalaki, mga babae, mga pamilya yung templo niya. Dinasaan yung tahanan ng mga puso, pag-iisip natin bawat isa. Magpakailan dahilan pa man, tumataas sa puso at isip natin. 2 o 3 nagkatipon, sabi ng Panginoong Jesucristo, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Ito, inaalala natin yung panukala, yung tagubilin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Masdan natin si Jesus. Nagawa ng matuwid na paniniwala natin na maghahatid sa atin patungo sa kinaroroonan niya. Na ang Panginoong Jesucristo ang daan ng katotohanan patungo sa kaligtasan bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Na ang Panginoong Jesucristo ang pintuan ng kalangitan para makapasok tayo sa kalangitan na tayo ang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang naghanda ng pagkain espiritual na inaalala natin ngayon. Siya rin ang tubig na dalisay na nagbibigay, pumapawi ng kauhawan natin ngayon. Siya rin ang naghanda ng pagkain, tumatagal, na hindi napapanis yung pagkain, inihanda niya, na madadala natin sa kalangitan, na siya ang pintuan sa langit na papasukan ng mga iglesia, na pinagiging ganap at purified at perfect sa pananampalataya. Hello, people of Zion, nationwide, worldwide, in the 7th continent. Wake up, wake up, wake up, to all churches in the 7th continent. Narinig niyo po ba ako? Kaya ako pinaghihiyawan nito para marinig ito ng mga churches na naligaw. Matatapos na yung kapaimbabawan ng lakad ng mundo eh. Huwag na tayo mabutan pa doon sa kapaimbabawan ng pamumuhay natin dito sa mundo. Huwag tayong papayag na masumbungan tayo na nagmamataas, nagmamatayog, nagmamarunong, nagpapanggap tayong mabuti. Isasawala ng tagapagligtas yan. Isa lang ang mabuting lilitaw. Yung humihiyaw na naririnig natin na ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Copy po. Naunawaan po natin. Alam nyo, yung mga antichrist na nandadaya, hindi ito
maihayag eh. Dahil alam ng mga Antikristo na tatamaan yung pangangaral nila eh. Kasi puro pangangalakal at pandaraya yung ginagawa nila doon sa mga pusong walang malay na nakakarinig sa kanila. Lahat tayo yung biktima ng pagiging salarin. Ako muna yung biktima rin ng pagiging salarin dito sa mundo. Amen. Kaya bilang nagsisisi, bilang tumatalikod sa mga walang kabuluhang kultura, tradisyon at lakad ng paniniwala ng sanlibutan, ito, isang mahina at mangmang ang kalagayan sa harapan ng teknolohiya na nag-ahayag ng katotohanan sa buong sangkatauhan. Marami ng vlogger ang sumasaksi sa hula ngayon. Hello, people of church, nationwide, worldwide, in the 7 continents all over the nations. Listen carefully to all churches of the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Panahon na para magpakumbaba tayo. Walang magagawa yung pagmamataas natin, yung pagmamalaki natin. Balikan natin yung inali sa Ehipto. Nalipo lahat yung mga lumimot noong kababalaghan ginawa sa Ehipto, noong alisin sila sa Ehipto. Okay, no? Nangyari ito, nasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya itong mga sinungaling na mangangaral, mawawala pa ito sa lakad ng banal ngayon. Sumasampalataya po ba tayong lahat doon? Amen. Amen. Ako'y sumasampalataya ako na 100% perfect eh. Kasi matagal nang pinagmungkahin ng mga sinungaling na nangangaral ngayon, inilihim ang patotoo eh. Eh dito tayo magbabalik ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos eh, sa tanda ng patotoo ibinigay sa atin eh, para alalahanin at gulitain natin ito eh. Amen po ba? At dito rin tayo, mananatiling tapat sa paniniwala upang magkamit tayo ng pangako na tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, na kung saan naroon ang tagapagligtas, eh doroon tayong lahat, na maliwanag na sinasabi niya, na kung saan ako doroon kayong lahat, people of Zion. Do you read me, people of God? Naririnig niyo po ba ako? Nakilala niyo yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran at kapayapaan, nagtatanyag ng nalalabing panahon, nagtatanyag ng nakakalugod, nahain ng pagpapasalamat at papuri at nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hindi na ako natatakot sa pumapatay eh. Matagal na akong patay. Binuhay na yung unawa ko eh. Binuhay na yung diwa ng alaala ko ngayon eh. Ang kinatatakutan ko yung pumapatay ng kaluluwa ko eh. Dahil laman ang buho ko. Hindi mawawala sa akin. Dahil pinaninindigan ko yung sinabi ng tagapagligtas natin. Alam niyo yung kaligtasan at tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, na naninindigan. Buong tapang na pinaghihiyawan ko sa social media to para dumaguntong ito sa social media sa 7 kontinente para marinig ito ng mga suwail at mga kasuklam-suklam at karubal-dubal na mga ngaral at sinungaling na mga ngaral na ginamit sa pangangalakal ng salita ng katotohanan. Amen. Ito, nasa harapan ng technology. Nakatayo sa pagtatapat ng katotohanan. May tanda ng patotoo ang paghahayag ng pananampalataya ko sa social media. Naunawaan natin yung 2 o 3 nagkatipon, sabi ng tagapagligtas, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Paniniwala, bagamat siya'y nasa langit na. Sa muli niyang pagparito, yung nananatiling tapat, babalikan niya. Kaya ang sabi niya yung mga namahingang mga kapatid natin, yung mga magulang natin, apostol ng Cordero, gigisingin niya sa isang mata. At tayo namang nakatayo na nagbabantay at nagtiis ng maraming pinagtitiisan, ng maraming persecution, ng maraming troubles, ng maraming kapigatian at kalungkutan. Kahalili ng lahat.
walang hanggang kagalakan. Kahalili ng lahat, walang hanggang karamatan. Do you believe that the Word of God, the Word of truth, the Word of hope, the Word of love, joy, faith, the joy of the Holy Spirit is coming. Hello, people of churches in the seventh continent all over the nations. Narinig natin kung saan siya doon ang nakakita sa Panginoong Jesucristo ay nakakita sa nagsugo sa Kanya. Anong larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa? Espiritu. God is Spirit. Kaya hinahanap ng Diyos Ama yung sasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang banal na bundok ng Zion na galing sa sinapupunta ng salita ng Panginoon Diyos, ang ipinaganda ng tahanan sa langit. At ang banal na bundok ng Zion, ang ipinaghihiyawan ko sa social media na Genesis up to Revelation, dito inilagay ang panukala na ipangakaral sa social media upang maghatid ng kaligtasan at katiyakan doon sa mga makakarinig. Hindi mapapahaya yung mga nakakarinig na sasampalataya ng tapat, na mag-iintay tayo hanggang sa muli niya pagpalito, nandatnan tayo, nagkakaisa tayo ng paniniwala at napasasakop tayo sa pag-iisip ng ating tagapagligtas ng mayroong kababaan at takot sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nasa ng tao ng Panginoon Diyos. Where is your people of God? Hello! People of God, listen carefully. Makinig po tayo. Magbulay-bulay tayo ngayon. Wala nang magiging dahilan ng lahat ng tao ngayon na hindi natin narinig ito sa transparent sa social media. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel, sa gayon, inyong malalaman na ako, na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Zion. Nakagaganap po, ano? Amen. Dahil yung bawat iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na nakakarinig ng sigaw niya itinalaga ng tagapagmana ng pangako Nakatalaan ay pangalan sa langit. Kaya sa pagparito niya, hindi naman kahihiyan ang ibinigay sa atin Ito mga naparito na nakakarinig na ayaw pakinggan at ayaw tumanima, na nagmamayamang at nagmamalakit, nagmamarunong at nagmamataas, ang pinakahawakan yung mga sariling lakas na ibinigay ng Panginoon Diyos, darat ng panangkahihiyan yan. Kasakit po sa pandinig, Hindi na bago. Hindi pa tayo tao, hindi pa tayo naghahanap buhay, pinagbubungkahin na natin ang ating tagapagligtas sa puot at galit Amen po ba? Amen. Kaya kung Pilipino tayo, magkaisa tayo ng pananalig at pasakot tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas at ipanalangin natin presidente ng minamahal nating bansa. Amen. Napakaraming oposisyon kay Presidente Marcos isa lang ang didinig na ibibilis ang ating bansa. Mapalod ang bansang Pilipinas na may Panginoon Diyos at Panginoon na kinikilala. Amen po ba? Amen. May hulang nagaganap sa ating minamahal na bansa. Ang Panginoong Jesucristo nga, nung gumawa ng tagubilin, marami rin oposisyon Di ba, sinuhulang pa yung mga taong bayan na sinabi doon sa mga taong bayan na ikaila na ninakaw ng mga banal na apostolan, bangkay ng tagapagligtas upang huwag maipangaral ng pagkabuhay na maguli. Hindi na ba ako isuhulan? Kaya yung leader ng ating minamahal na bansa, panahon na para magtanim tayo ng kabutihan sa Filipino people. Amen po ba? Amen. Baka kung kailan paparito tagapagligtas, saka nagpapakita tayo ng kabutihan sa kapwa Pilipino natin, baka mahuli tayo. Ito ho yung kabutihan, pinapangaral ko sa social media sa buong mundo. Magiging mabuti lang tayo dito sa pisikal na kalagayan, paniniwala, aariin tayong ganap ng tagapagligtas. Hindi sa gawa ng ating pagiging tao, at saka isipan natin, tayo aariing ganap. Sa paniniwala tayo aariing ganap.
At sa paniniwala tayo pinatawad sa maraming pagkukulang natin lahat. Huwag maging matapang ang hiya natin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Diretso po ba? Kasi ito yung reality ng buhay natin eh. Amen po ba? Amen. Nakinabang na tayo. Ano po? Sa loob ng isang linggo, ipagmumungkahin mo natin yung gawain ng pakikipagtipan niya sa tao. Alam niyo, gumaganap nito yung mga tao ng Diyos eh. Yung kasama na noong una na nagpapatotoo sa pagkabuhay naman muli. Ang Panginoong Jesucristo nagsabi niyan eh. Saan nagaganap yan? Sa iglesia ng bundok ng Sayon. Evaluate niyo yung maraming relihiyon ngayon. Hindi na nila mababago yung pangangaral nila. Bakit po? Kasi puro pandaraya, pangangalakan yung ginagawa nilang pangangaral. Baka umalis yung masasaktan, yung mayayaman, hindi na nila madaya. Amen po ba? Amen. Direct to the point po ito. Talagang mayayanig tayo ngayon. Naunawaan po ba natin? Pakibasa nga po yung John chapter 15 verse 27. Amen. Sige nga po, pakibasa nga. At kayo Para marinig ng mga nakakarinig. Amen. Narito po. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo nakakasama ko buhat pa ng una. Sino po nagsalita dyan? Yung isang Diyos na tunay natin. Kaya ang bundok ng Sayon may tanda ng patotoo markado, silyado. Meron pong divine protection Amen. na gumagabay sa bundok ng Sayon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ang liwanag ko, at kayo naman ay magpatotoo sapagkat kayo ay nakasama ko buhat pa ng una. Amen. Ngayon, yung hindi makakasama rito, hindi pa nakasama buhat ng una, mga antikristo pa lang, no? Amen. Kaya ako doon sa mga kasama ko dito sa ministeryo ng bundok ng Sayon, lantaran ko ng pinagpapahayagan eh. Amen po ba? Amen. Biruin nyo, nakinabang sa loob ng isang linggo pagdating sa pakikipagtipan. Where is your trust in the Lord? With all my heart, with all my mind, with all my soul. Buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa at buong gawa natin itong iambag sa ating Panginoong Jesucristo Amen. na nagdusa sa krus of Calvary hanggang kamatayan. Alam niyo, nararamdaman natin ditong examination natin sa pagsasanay natin. Hirap pa lang, ibig-ibig na natin sumuko. Ano po? Hello? Pero ang inyong abang lingkod na mahina at mangmang, ito po, nasa harapan niyo. Not by might, not by my power, not by mind, not by my strength, because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Amen po ba? Amen. Hindi sa aking karunungan, hindi sa aking kapangyarihan, hindi sa aking lakas, hindi sa aking gawa, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hello? Natural lang na ma-open tayo. Bakit po? Matagal nating pinagmungkahi ang ating tagapagligtas. Aminin natin. Pagsisihan natin. Nakilala niyo totoong nagsisisi. Eto, nakaharap sa YouTube, sa social media. Hindi ako gumagamit ng ibang aklat. Ano po? Sinusunod ko sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na huwag akong gagamit ng maraming aklat eh. Kundi pipisanin niya ng kanyang karunungan at ng kanyang espiritu ang kanyang banal na bayan, ang iglesia ng bundok ng Sion. Hindi tao. Banal na espiritu ang pipisan sa kanyang maluwalhating templo. Mga tao po yan, mga pamilya yung banal niyang templo na ninasaan niyang tahanan yung puso't isip natin na siya rin ang maglinis ng maruming lakad ng paniniwala natin upang iharap tayo mabangong samyo at hain at amoy
Kaya makiisa na tayo at maging ambag tayo sa pagdurusa ng ating tagapagligtas sa krus, sa muli niyang pagkabuhay. Hindi nawawala ng kabuluhan yung pinagtitiisan nating lahat. Kundi una pa lang binuhay na tayo ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kung hindi niya nilikha kompleto ang buong mundo, ano hahanapin natin bilang tao dito sa mundo para mabuhay tayo? Natanong niyo na po ba yan sa isip natin at puso natin? Kaya ho yung isinugo isang mahina at mangmang Para hiyain niya malalakas, hiyain niya marunong, isawalay mabubuti sa sanglibutan. Kundi magtanyag na ang Diyos ay mabuti. Magtanyag na ang kagandahan ng loob ng Panginoong Diyos ay magpakailan-kailan pa man sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan na saksi tayong tapat sa pagkabuhay na maguli. Diyan lang tayo magiging tapat lahat. Liban doon, kanino magpangalan, wala na tayong masusumpungan pa. Dahil nagsilitawan ng mga karumal-dumal na makakaroon ngayon na ginamit sa pangangalaga ng mabuting balita ng kaligtasan. Wala na silang takot ngayon. Why? Hindi sila tagapagbana ng pangako. Hinihintay na nila yung pagdurusa sa Lake of Fire. Amen po ba? Amen. Matagal na silang sumalansam. Kaya lahat ng mga nakakarinig, meron pa tayong chance at pag-asa para patawarin. Kung hindi natin pupusungin itong patotoo na narinig natin sa social media. Ano mang nagawang kasalanan natin, ang Panginoong Jesucristo na lumilinis ng lahat ng maraming dapat ng kasalanan natin. Kaya lang, ang talagang napakadakilang paalala rito, huwag natin pupusungin ito ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Ang sumasampalataya sa ating tagapagligtas ay sumasampalataya sa nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang nakakita sa ating tagapagligtas ay nakakita doon sa nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang larawan ng nagsugo sa tagapagligtas natin ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa Revelation, ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang una, ako ang huli. Nakilala nyo na ang Diyos natin ay Espiritu. Amen po ba? Nahayag ka. Nahayag. Nung buhay siya maguli, pinakilala ng Panginoon Diyos yung pagiging Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo na Espiritu ang tunay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga silyado tayong lahat mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya alinmang reliyon walang makapagpatotoo. Kaya maraming naghahanap ngayon. Gusto malaman yung tunay na relihiyon. Kung ito ba'y nakatala sa langit, eto ngayon. Naririnig natin sa social media. Yung sayon galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos ito. Lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sayon. Anong relihiyon ngayon ang pwedeng magsalita sa social media na nakatala sa langit? Walang mababasang record na hula. Ang bundok ng sayon, excellent, perfect. Ipinaganda ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah, chapter 4, verse 5. In Book of Joel, chapter 3, verse 16 and 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng sayon. Sa ano ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Ito, evaluation. Sa lahat ng maraming organisasyon na nakakaral ngayon. Basta natin ito sa Book of Joel chapter 2 verse 1. Sa anihipan ng tinig ng pakakak, ye the trumpet of Zion, hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang aking kaarawan ay malapit ng dumating. Eto, dumating na yung kaarawan ng tagapagligtas, yung pagtatanyag ng kanyang itinanging panahon na niluluwalhati at dinadakilan natin yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Isa lang ang luluwalhati natin lahat. At saan nangyayari ngayon yan? Sa banal ng bundok ng Zion na nakatala sa langit. Official. Amen po ba? Amen. O nakita niyo yung programa sa TV kung sino gumawa ng konsepto. O sino nagme-may-ari ng konsepto. Lumitaw pinatunayan ng
komisyon kung sino bumuo ng konsepto. Nanalo sila pagdating sa estado ng batas ng gobyerno ng Pilipinas. O ngayon, sino nagpapakilala ngayon ito? Itong konsepto na inaalala at ginugunita natin araw at gabi. Who is the author of conceptualize of our faith? Isa lang ang pangalan na. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Panginoon doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, huwag tayo maging maibigin siya sa lapi, magilag tayo sa salapi. Hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo pamamayaan. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen po ba tayo? Amen. Sabi niya, ilagan natin yung pagnanasa sa mundong ito. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng sanlibutan. People of God, listen carefully. Eto, nasa harapan nyo isang mahina at mangmang na tao. Nakamamangha po ba? Nakamamangha po ba? Amen. Hindi na bago ang Panginoong Jesucristo nga, bagamat siya Diyos Hindi niya ilalim maging kapantayan Diyos, pinaglingkuran niya tayo para itaas natin ang gawa ng anak ng tao all over the nations, in the seventh continent. Nanawaan po natin kung paano tayo pinaglingkuran ng tunay ng Diyos na si Kristo Jesus natin. Ito ko, naglilingkod sa taong katulad nyo. Nagmamalasakit sa taong katulad nyo na marinig natin ang katotohanan na maghahatid sa atin sa kaligtasan patungo sa langit. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, through social media, may nakakarinig pa po ba? May tao pa ba ng Panginoong Jesucristo sa social media? Unawain natin lahat yung naririnig natin sa social media dahil itong content na ibinigay sa akin hanggang sa muli niyang pagparito. Marami na nagbablog na nawawala ng content. Nauubusan na sila ng content. Kung ano-anong content na lang ang pinalalabas nila sa social media para makinabang lang. Pero ang content na ibinigay sa akin, ito ang buong katungkulan natin bilang tao para parangalan natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito ang konsepto upang alalahanin natin na walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na binibigyan tayo ng mabuting kapalaran hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ako naninindigan kung saan naroon yung tagapagligtas natin, doon tayong lahat Nasuli na po ba natin na may pag-aasa ba yung nakakarinig kung saan naroon yung tagapagligtas natin, lahat na sumampalataya? Saan narinig natin? Kung di natin siya kikilalanin sa maraming tao sa mundong ito, hindi rin tayo kikilalanin sa harap ng kanyang Ama at mga espiritu sa langit. At hindi siya naparito para hatulan ng sanlibutan, kundi iligtasan sa sanlibutan. Kundi hahatulan tayo ng salitang narinig natin at salitang narinig natin nakahatol sa ating lahat kapag hindi tayo tumalima dito. Amen po ba? Amen. Kaya nagbibilin sa atin ngayon Pwede bang bumaba pa ang Panginoong Jesucristo para magsalita sa mga tao ngayon? Dumating na, sadyang ang puso ng tao sadyang talagang matitigas na kalooban Pinagmumungkahi ang Panginoon Diyos talaga ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ako, pag may dumating sa akin, nagagalak na ako magpasalamat sa araw-araw, Nilalakad ko dito sa mundo, Sa kalakasan ko. Pag na-overcome ko yung maghapon, nagpapasalamat na ako sa Panginoon Jesucristo sa lahat ng bagay. Sa kabutihan niyang ginawa sa ating lahat ng mga bagay. Kaya wag pa kung tayong pahuli, nasa huli pagsisisi. Amen po ba? Narinig natin yung katotohanan ngayon. Ito rin ang hahatol sa atin pag hindi natin ito dininig Amen po ba?
Amen. Nararamdaman nyo bang napaka-reality, talagang napaka-perfect nitong ipinag-ihiyawan ko sa social media? Kaligtasan po at ipinapahayag ko, kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo ang ipinapahayag ko para matiyak natin ang kaligtasan dahil nasa gitna na tayo ng mga karumal-dumal na mga sinungaling na mga nangangaral, nagtanggap na mga banal, magaganda suot, magaganda sasakyan, nakinabang sa mga pandaraya sa mga pusong walang malay. Ito ho, isang hamang at mangmang. Ang Panginoong Jesucristo nga hindi nakilala, bagamat siya Diyos pinaglingkuran tayong lahat Sino ngayon na makatututol? Ginawa ng Panginoon Diyos siya para paglingkuran ng tao. Sino magsasabing siya Diyos? Kung siya Diyos, ituturo niya ngayon yung gumawa ng alituntunin. Amen po ba? Eto, nadidinig niya alituntunin ipinapahayag ko sa social media na pinaglingkuran tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa tayo tao nung pinaglingkuran niya ang mga tao sa buong mundo. Amen po ba tayo? Amen. Ngayon, lumitaw yung mga nangangaral, mataas pa posisyon sa Panginoong Jesucristo, hindi naman sila nagpasa ng krus. Dinaya ni Satan ang buong sangkatawan, kaya sino naman po pwedeng magbukas ng diwa at alaala natin, di ba ang tagapagligtas natin? Siya lang ang pipili sa ating lahat, siya lang ang tatawag at kukup-kup sa ating lahat para tayo magising sa katotohanan ngayon. Hindi tayo tatawag sa Panginoong Jesucristo, siya tumatawag sa ating lahat. Kaya nga sumisigaw siya ngayon Ang sumasampalataya sa akin hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin O di napahaya ngayon yung nakakaral na kinakaila yung patotoo. Nahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin, nabuhat siya pasimuli ang Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya hinihintay ko yung panlulubaybay ng mga naglihim ng hula ng mga banal na propete. Pararatingan pa sila ng sumpa at kakilakilabot at nakasisindak na panlulubaybay at takot at panginginig ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin sa lahat ng nakakarinig ng paghahayag at pagtatanyag ng kaluwalhatian at kadakilaan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan? Sumisigaw siya. Sabi niya, nakakita sa akin, nagsugo sa akin. Kung saan ako doon kayong lahat. Buhat ng unay, kasama ko na kayo na nagpapatotoo sa akin. Amen po ba? Amen. Ang bundok lang sayon lang ang nagpapatotoo na nananatiling tapat sa paniniwala. Alin mang organisasyon pagdating sa paniniwala wala tayo po pwedeng maging basyan. Kundi ang bundok na sayon hula ng mga banal na propeta na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Ninasa ng Panginoon Diyos na tahanan magpakailan-kailan pa man ang bundok ng sayon in book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Pakibasa po natin. Kaya lahat ng magiging ambag at mabubuhay sa paniniwala, masaksi sa pagkabuhay na maguli, itinalaga na tayong tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan na sariling mana ng ating tagapagligtas. Tayo bayan niya sariling pag-aari. Dadapwat at silapit na kayo sa banal na bundok ng sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap at sakdal sa lakad ng paniniwala na ipinaganda na tahanan sa langit. Na sino mang nakakarinig. Huwag na natin pagmatigasin yung kalooban natin. Kung dito pa lang na taong katulad nyo hindi nyo didigin paano pa darating yung anak ng tao? Paano pa kayo makikinig doon? Kung darating natin kapagligtas. Dito pa lang siya nagbabalita, ayaw na natin tingin. Pwede, wala tayo pag-asa. Pero doon sa nakakarinig, kabubuhay ito, babalo ang pag-asa, magmumultiply ang pag-asa, magmumultiply ang karunungan, ang kaalaman, ang unawa, ang kagalakan. Lagi tayong magkakaroon tayo ng immunity ng kagalakan at pag-asa, araw at gabi.
Lagi tayong malakas. Lagi tayong gaya ng agila na maghapong lumilipad sa kalawakan hindi napapagal. Gaya tayo ng kabayo na maghapong tumatakbo hindi napapagal. Amen po ba? Amen. Amen. Nagagala, nasariwain at alalahanin ng pakikipagtipan ng Panginoong Kristo sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Na itinalaga, nauna pa kasama ng nagpapatotoo, na nagagalak na ipaghiyawan sa social media yung katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Doon sa mga duwag, sa mga nakakarinig na hindi maninindigan, ay na rin ang sumagot kung may pag-asa tayo o wala na. Dahil pinagpapalit natin sa pakinabang itong tinig na naririnig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Pagka gusto natin makinabang, nananalangin pa tayo, tumatawag tayo sa Panginoong Kristo, hindi yan ang pinagkakaloob sa atin. Ang pinagkakaloob sa atin, tuparin natin itong patotoo upang magkaroon tayo ng matagumpay na pamumuhay sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Upang maging tagapagmana tayo ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Amen. So God bless doon sa lahat ng mga nakarinig na pinaghiyawan ko sa social media, ang tinig ng ating tagapagligtas na pinaninindigan ko ang tanda ng patotoo na binigay sa atin na tayo nagdiriwang at nangingilit at nagsisisit, namamahinga tayo, tumatakas tayo sa mga walang pamiluhan lakad ng paniniwala na sanlibutan. Nananatili po tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin? Talikuran na natin yung mga nangangaral na pinakalakal ng Ebanghelyo. Nagpapanggap na sa Diyos hindi sa Diyos pala. Amen po ba? Amen. At tayo'y manatili ng tapat sa hula ng mga banal na propeta. Na ang tagapagligtas, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mapalad ang nakarinig ng aklat ng hula na ito na pinaghiyawan ko sa social media na dito tayo bibigyan ng mabuting kapalaran hanggang sa muli niyang pagparito. Binibigyan tayo ng pag-asa sa lahat ng mga bagay na darating na iniintay at binabantayan po natin. Amen po ba? Amen. Sabi sa atin ng ating tagapagligtas ako'y madali ng paparito. Mapalad ang tumutupad at nakarinig ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. So muli, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig at sa lahat ng mga tatalima bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na binigyan tayo ng katiyakan at pag-asang lahat na tayo ang sariling mana at tayo ang templo na itinayo sa paniniwala na pinag-aharian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na nakagagalak isipin, patuloy ng ating mga puso ay lalagyan ng Panginoon ng kanyang kagandahang loob upang ikaw, tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan, magkaisa na tayong nagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating galak na purihin, luwalhatiin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy.
Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, ang kagandahang loob ay patuloy na sumasa kanyang bayan. Salamat Panginoon, nagagala kami sapagkat tunay nga na sa pagkaalam ng katotohanan, Ikaw ang namamagitan sa aming puso at pag-iisip, na sino mang makakarinig ng iyong tinig. Tunay nga Panginoon, na matulungan mo ang bawat isa, na huwag tanggihan ang sino mong nagbabalita ng mabubuting balita, sapagkat maliwanag ng katotohanan, Ikaw ay Diyos ng kapayapaan, Ikaw ang nagsaayos na upang sa pamamagitan ng iyong bayan, ng iyong mga tunay na lingkod, madidinig ng lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan at kanilang sasang-ayunan ang lahat ng mga bagay na narinig na nagbubuhat sa iyong mga lingkod sa makatuwid sa iyong banal na bundok ng Sayon. Salamat Panginoon, nagagala kami sapagkat buong katapangan mong itinindig kami ng mga lingkod upang ang iyong katwiran ay madinig ng buong sanlibutan, upang maghari ang kapayapaan, ang dakilang pag-asa at pag-ibig sa sino mang tao na magiging bahagi ng iyong bayang iniingatan, ang iyong bayang itinalaga, buhat pa ng una. Salamat Panginoon, nagagala kami na ang buong kagalakan ay nilalagay mo sa aming puso at isipan. Ito ang pag-asa na magtataguyod sa aming kaligtasan. Ito ang tunay na pagpapala na ibinigay mo sa iyong bayan upang may buong kagalakan namin tukdin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Purihin ka Panginoon, nagagala kami itaas sa iyo ang aming pagpasalamat, ang aming pagpupuri at pagluluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Tayong lahat ng mga magkakapatid ay mga galak na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.